So for today's video tayo ay magluluto ng piniritong bituka ng manok, kung saan guys nakabili tayo dun sa wet market na pinuntahan natin last time. Pero hindi ko share kung bituka siya ng manok guys, kasi ang sabi sa akin nung binilhan ko, bituka daw siya ng manok. Pero kung titingnan natin ay parang hindi siya bituka ng manok, at isa pa ay napakalinis na niya, no? At isa pa sa FFlex ko guys, nakakita na ba kayo ng unlaid eggs o yung mga ganitong klaseng itlog na kung saan ay wala siyang shell, mukha siyang pula ng itlog, diba? Pero alam niyo ba, yung mga Hapon naniniwala na hindi siya unlaid eggs, kundi siya yung kumbaga itlog ng mga manok, o yung sila yung nagpo-produce ng itlog para maging itlog. Yun, ang daming itlog. Kasi guys, meron akong mga na-search kung saan ay kahit mga rooster ay meron nito. Di ba mga inahin lang ang nangingitlog? Pero yung mga na-search ko guys, kahit yung mga rooster nila ay nakikitaan ng mga ganito. Kaya yung mga Hapon naniniwala na ito yung pinaka itlog nila o yung betlog nila sa loob ng kanilang mga katawan na nagpo-produce ng itlog. Kaya hindi sila tinatawag dito na unlaid eggs. Bahala na kayo sa inyong paniniwala. At yan ang share ko sa inyo ngayon kung ano ang lasa niya, kung masarap din ba siya o lasang pula din ba siya ng itlog. Bumili tayo ng 2 piraso at napakamura lang natin siyang nabili. 180 yen lang siya. So ang gagawin natin ay huhugasan muna natin siya at ihihiwalay natin tong ating kulay pula na itlog. At ang texture niya guys ay makunat-kunat siya. Ganon. Ay nako, bituka ba talaga to ng manok? Ay oo nga, bituka nga siya ng manok. At this besh, meron na akong mabibilhan. Alam ko na kung saan makakabili nitong bituka ng manok. Ayan. At hindi ko lang alam kung kailangan ko pa siyang linisin, ha. At ang kinukuha lang nila guys, yung part na malinis, hindi na yung part na may etat. Ayan, oh. At least may mabibili na tayo. Next time, babalik tayo dun guys kasi I love it. Siguro nga guys, unlaid eggs to. Kasi naniniwala ako. Alam nyo kung bakit. Kasi may different sizes siya. Kumbaga, hindi siya talaga na-develop as itlog. Ayan o. Kasi kung betlog to, dapat pare-pareho sila ng sizes. Merong maliliit. Ayan o. At ang linis na ng ating bituka ng manok guys ha. So, ang gagawin natin ay hindi ko alam kung kinakailangan pa natin itong baliktarin. Kasi guys, malinis na siya eh. Oh. Ay, hindi ko alam kung paano ko siya lilinisin. At first time ni Papa na makakatikim na. Mukhang binaligtad na din siya guys. Ayun o, kasi malinis na siya talaga. Naku, nakakatuwa naman. Meron na akong na-explore kung saan nakakabila ng bituka ng manok. Ayan o. At baligtarin natin kasi parang may mga tira-tira pang etat. Ayan o. Itong mga dilaw natin ay ihiwalay muna natin. Ang ganda ng kulay niya guys. O, talagang pula. Yung pula talaga ng itlog. Hindi natin alam diba na may mga ganyang part kung hindi tayo mismo yung nagkakatay ng manok. At titikman natin yan. So, hindi natin sasama yan iprito guys. Kasi pag pinirito natin yan ay magiging goma yan. Kaya ang gagawin natin dyan ay ibang luto or baka ilaga lang natin siya. Pakuluan lang natin siya. Dalawa lang talaga yung binili ko kasi sinubukan ko na muna. Kaya na ba? Parang kaya naman na hindi na siya ibaliktad ng chopstick eh. Pinunit ko na lang siya guys. Ayan. Kasi hindi siya yung katulad ng bituka ng manok natin na medyo makunat at matigas. Ito ay malambot. Ayan. Para mawala yung may pagka-slimy siya. Pag nililinis natin siya, ayan. Malaway pa siya. Putol-putol na siya. Hindi ko alam kung anong part ng to eh. Pero malambot siya eh. Kasi yung ganito sa Pilipinas, diba, mapayat. Ewan ko ba't ito mataba. Yung payat na part, hindi na nila binibenta. Siguro din i-dispose na nila. At ginagawa lang pataba dito sa Japan yun, guys. Tapos sa isang kawali natin, guys, magpapakulo lang tayo. Lalagyan natin siya ng laurel, paminta, Ajinomoto. Ang gagamitin natin, guys, itong ating ginawang suka. Ayan, yung ating maanghang na suka. Para hindi na natin kailangan ng sibuyas. Dahil meron na tayong sibuyas na nilagay dyan. At papakuluan lang natin siya dyan. Lagyan natin siya ng bawang paste. Ayan. So yan guys, iaahon na natin siya. Ilalagay na natin siya na set. Kasi sobrang kulo na yan ha. Nakita nyo wala ng tubig. Ang gagawin naman natin ngayon guys ay ipiprito natin siya. Isang itlog. Lagyan natin siya ng asin paminta. Saka natin haluin.
Ang gagawin lang natin guys ay bite size lang. Parang chicharon lang ba yung sizes niya? Natin siya, ayan. Mamasahin lang natin dito sa ating butter na ginawa. Tama lang yung isang itlog. Bakit tayo sa plastic guys? Para mas madali kasing maghalo. Gawin natin guys, cornstarch yung ilalagay natin para malutong. Maglalagay tayo ng paminta, Ajinomoto. Yan ang nagpapasarap dyan, Ajinomoto. Dapat pag bibili kayo ng Ajinomoto guys ay made in Japan. Para sure kayo na hindi siya fake. Kasi may fake na Ajinomoto. So ang gagawin nyo lang, mix nyo lang yan. Ganyan lang din ako gumawa ng manok. Tapos nilalagyan ko lang din siya ng, minamarinate ko lang siya sa patis. Natin siya ilalagay dito. Ayan lang. Ayan guys yung itsura niya, diba? Saktong-sakto lang. So dapat ay mahina lang yung apoy natin pag nilagay natin para hindi agad sila masunog at lumutong sila ng husto. So ayan yung chicharon natin guys. Medyo lumulutong-lutong na siya. At mahinang apoy lang yan ha, para hindi tayo masunugan kagad ng cornstarch sa labas. So, pinapalutong natin siya hanggang loob. Ang sausawan natin guys, etong ginawa natin syempre hindi mawawala, kaya maglalagay na tayo. Puno yan guys ng sibuyas, bawang, paminta, asin at sili. Kaya super anghang siya. Ayan, magsalin lang tayo ng isa. Ang maganda sa ganitong ginawa natin guys, kahit na maubos yung suka, salin lang kayo ng salin and then mag-a-add lang kayo ng patis or ng asin para magkalasa siya ulit dahil sobrang lasa ng sibuyas at bawang natin kasi nga durog na durog yung bawang at sibuyas na nilagay natin at super anghang. Meron tayo ditong dahon ng sibuyas guys. Ito yung maganda sa dahon ng sibuyas kapag meron kayo, hindi nyo kailangan na yung sibuyas mismo ang kainin nyo. So hintayin nyo lang na tumubo ulit yan and then yung dahon lang ang mapapakinabangan natin. Hiwa-hiwain lang natin yan. Yan ang kagandahan sa sibuyas guys, kahit tumubo siya, ito lang sapat na. Onion leek guys na ano lang, dahon lang, wala siyang sibuyas sa ilalim. Saka natin papatayin yung apoy kapag alam natin na naahon na natin lahat. Guys, yung ating chicharon at talaga namang mukha na siyang pangpulutan, pwedeng-pwede din pang ulam at yung ating suka na tinadtad ng dahon ng sibuyas. So, ito na guys yung ating pinakuloang itlog at hindi ko lang alam kung luto na siya sa loob at ayoko rin magpakasiguro na kainin natin siya ng medyo sariwa dahil kasama niya yung mga bituka ng manok na nakapak at syempre possible na hanggang loob ay pumasok yung mga salmonella o yung mga bacteria na. So, okay na to siguro guys. At papalamigin lang natin. Ito na guys yung ating tasting at may magagalit na naman sa atin. Pagpasensyahan nyo na po ako dahil hindi pa ako pwede makapagtanim dahil medyo malamig pa talaga yung panahon. At abangan nyo yung pagtatanim natin na mag-i-start maybe April ng first week ng April. At as of now ay puro chicha muna tayo at relax ng husto, di ba? Para sa paghahanda natin sa pagtatanim. At ang bango ng ating sibuyas. Itadakimasu guys. Pagpasensyahan nyo na guys ha. Itadakimasu. Nasa suka. Para nagpapaos na may lola nyo. Ang sarap guys. Para siyang hindi siya yung lasa nung bituka na nabibili natin. Para na siya guys na chicharon. Alam niyo yung kropek? Parang ganun lasa nga. Napadami yata yung cornflour natin. Kaya parang naglasang kropek na siya. Pero masarap. Lalo na yung suka natin. Kasi sobrang anghang, sobrang asim. Lagyan natin tubig. Ayan, nag-add tayo ng konting asukal at tubig. Pang-asim kasi ng suka naman nila dito. Ang sarap. Basta masarap siya guys, pero hindi siya lasang bituka. At ang sarap kapag maraming sibuyas. Tapos isunod naman natin guys, itong unlaid eggs natin. Kung ano ang lasa niya. Tikman natin. Simulan natin doon sa maliit.
naluto ba siya sa loob. Ganito yung itsura niya, guys. Diyan. Sariwang-sariwa pa yung loob niya. Hindi ko alam kung pwede itong kainin. Ayan, oh. Oh, sariwa pa. Nakakatakot kasi kasama niya yung mga bituka nung binili natin, eh. Kaya hindi ko alam kung makakain siya. Ito, kainin natin. Itadakimasu. Lasang dilaw din siya ng itlog, guys. Yok na yok yung lasa niya. At paborito ko to. Nga lang, si Akari, kung magugustuhan niya yan. So, ang gagawin ko mamayang gabi sa kanya, guys, ay gagawin ko na lang siyang kwek-kwek kasi yung namimiss nila, yung kwek-kwek ko. Dahil medyo mahal yung pugo 10 peraso ay 200 yen na yata. Ito na lang gagamitin ko kapalit nung kwek-kwek. Mamayang gabi, yun ang gagawin natin. Nasarap siya. Baka pwede rin to. Yok na yok yung lasa niya, guys, yung gitna. Wala kayo lugi. Imagine ninyo. Ganito kadami, diba? Magkano lang to? 180 yan. 2 pack yun. Tapos may kasama pambitukan ng manok. Napakamura. Bagay na bagay siya dun sa mga taong mahilig sa pula. Katulad ko. Kasi yung anak ko, si Akari, ayaw talaga nito. Guys, kung ano yung lasa ng pula ng itlog, yun din yung lasa niya as in. Maganda to, steam lang natin ng konti. Pwede na siyang ipalaman dun sa onigiri. The best siya sa onigiri. Yun ang abangan yung gagawin natin yun. Parang kumakain ng Penoy, guys. Nakakatuwa, guys, diba? Meron na naman tayong bagong na-discover na lugar kung saan nakakabili ng bituka at yung unlaid egg. So, yun lang, guys.